Pilipinas ay isang bansang agrikultural kung saan ang pagsasaka ay isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan para sa maraming Pilipino. Gayunpaman, kahit na ang kahalagahan ng pagsasaka sa ekonomiya ng bansa, maraming magsasaka sa Pilipinas ang patuloy na nakakaranas ng Kaya ano po kahirapan. yung full name niyo po? Julio Usilla. Julio Agat Usilla. Ilang taon niyo na po tayo? 77. Saan po kayo dito nag-farm tayo? Ay, dito sa bayan. Ay, ilang taon na po kayo nagpapalay dyan? Matagal na. Nung binata pa ako, sa akin na yun. Ay, sa inyo na po yun. Oo. Sa inyo po mismong lupa po Hindi. ba yun? Sinasaka ko lang. May amo ako. May amo po kayo? Hmm. Taga saan po yung amo niyo tayo? Kaga Kalasyaw. Ay, Kalasaw pa po. Sabi po kasi sa akin ni brother yung ko po, nag-tenant po daw kayo. Oo, Dyan po. ina. Para pong nag-uupahan po ba yun? Oo. Pagkano, nangungupa ko. Magkano po yung bayad niyo po doon tayo? Bayad ng lupa. Opo. Ay, kanunan eh. Isang taon, siyam na kaban. Siyam na ano? Sako. Ay, sako po. Hmm. May mga anak po kayo? May Anak po. marami akong anak. Ilan pa sila tayo? Ito sila. Pito po. Oh, Ay, ilan kapag tapos mo sa kanila ng pag-aaral tayo? wala. Ako lang. Naka-graduate ng engineering. Po lamang ni Tatay Julio na si Ate Kayla Nicole Usilla Yison ang nakapagtapos ng kolehiyo ng may degree na Bachelor of Science in Geodetic Engineering. Ito pa ay nakapagtapos ng cum laude. Ilan po sa isang buwan po yung kinikita niyo po sa pagpapalay tayo? Sa isang buwan. Opo, sa isang buwan po. 4 na buwan. 4 na buwan Anihan. po. Alihan po. Ang makukuha. Opo, ilan po yung makukuha niyo po? Ang makukuha ko, mga 50 kaban. 50 sa nasabot. 50 na sako po. Magkano po yung isang sako po kapag ibebenta niyo? Pamari po. Pagkaibigin ka, mahigit 1,000. Ay, 1,000 po. Pagpalagay mo, 1,000 na lang. 4 na buwan po ba bago anihin po Oo, yung... bago anihan. Ako po Tanim mo ng ng mga March, April, May, June, July. Yun, anihan na naman. Sinamahan naman kami ni Tatay Julio sa kanyang farm kung saan siya'y nagpapalay. Ang kanyang lupa ay mga nasa mahigit 1 hektarya. Si Tatay ay minsan na alas 12 ng madaling araw pa lamang ay kanyang binibisita ang palayan niya upang patubigan. Binata pa lamang si Tatay ay ipinamana na sa kanya ito ng kanyang ama. Dito na sa Paya, Santa Barbara lumaki si Tatay Julio. Matanda na si Tatay Julio, ngunit pinili niya pa rin ang magsaka para sa kanyang pamilya. Ayon sa
Philippine Statistics Authority o PSA, noong 2015, 70% ng mga magsasaka sa Pilipinas ay walang sariling lupa. At 40% naman ng magsasaka sa Pilipinas ay nabubuhay sa ibaba ng linya ng kahirapan. Dito ay habang kasama namin si Tatay Julio, nadaanan na rin namin si Tito Sam, kasama ang kanyang panganay na lalaking anak. Kaya't kami ay lumapit na rin. Kinausap si Tito Sam kung ano ang ginagawa nila at sabi niya ay tinatakpan nila ang mga butas upang walang makapasok na daga o kung ano man. Kanila ring dinagdagan ng lupa ang mga parte na may malalalim. Sinubukan na rin ng mga grupo ko na gawin ang ginagawa nila Tito Sam upang tulungan na rin sila. Sa kabilang banda naman ay hindi na rin ako nag-atubiling tumulong sa kanila. Na 4,611 ang sukat na pinagpapalayan ni Tito Sam. Sabog ang kanilang proseso ng pagpapalay dito. Kumbaga ay inihahagis na lamang ang mga binhi. Pagsasaka ay hindi madali para sa katulad ni Tito Sam, pero kailangan niya itong gawin para sa kanyang pamilya.
Ano po yung full name niyo po? Samuel M. Fernandez, Ano po yung M niyo po? Maraglo, Ilang taon niyo na po dito? 49. 49 po. Yung ilang taon na rin po kayo nag-farm dyan eh? Mga 20 years na. 20 years na po. Ilan po yung anak niyo po na... Ilan po yung anak niyo po dito? Tatlo. Tatlo po. Anong grade na po sila eh? Grade first year. First year college po yung isa po. Tapos si Alaysa, grade 7. Tapos si Alden, grade 2. Yung lupa po ba na pinag-aanuhan niyo po dito? Sa inyo po mismo yun? Hindi, may amo. Ay, may amo po kayo. Mahirap po ba mag-farm dito? Ha? Mahirap po mag-farm. Mahirap din minsan. Pero pag diyan ka talagang anuin mo lang yung araw. Tag-init, taglamig. Opo, mahirap po pag ganun po. Magkano po ang nakukuha niyo po dito pag panahon na po ng anihan na po? Pag-aani. Pag sa main crop, nakakuha ng mga 40, 35 ganun. Pag second crop, biting 50 hanggang 45 ganun. 45,000 po mga Hindi ganun. yung kaban. Gawan po. Magkano po yung isang sako po ng po? Pag nakapag-ano na po kayo. Mga 950 hanggang 1,000. Ay, Hanggang ganun po. 1,050 ganun. Medyo maliit din po. Pag po, sapat din po ba sa inyo yung sahod po na nakukuha niyo po para sa inyo po dito? Kulang. Pang lang. Pang yan. Pangkain. Mga ganun. Ang kahirapan sa pagsasaka ay hindi lamang isang problema sa ekonomiya, kundi isang problema sa dignidad ng tao.